Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos at tumugon naman siya. Sinabi sa kanya, "Isama mo ang pinakamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moria. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin." Pagsapit nila sa dakong itinuro ng Diyos, gumawa ng dambana si Abraham. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ng Panginoon at mula sa langit ay sinabi, "Abraham, Abraham, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan, na ipakita mo ng handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo na ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak." Paglingon niya ay may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog kapalit ng kanyang anak. Mula sa langit nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ng Panginoon. Wika nito, "Akong Panginoon ang nangangako sa iyo, yamang hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita. Ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin ng langit at ng buhangin sa dagat. Lulupigin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig, sapagkat ikaw ay tumalima sa akin." Ang salita ng Diyos. Sa piling ng poong mahal ako'y laging mamumuhay. Laging buhay ang pag-asa, patuloy ang pananalig. Bagamat ang aking sabi, ako'y ganap ng nalupig. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw, kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Panginoon, naririto akong inyong abang lingkod, katulad ng aking ina maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos, ako ngayoy maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalagak. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Kapag nagsasama-sama ang lahat ng iyong hirang sa templo sa Jerusalem, ay doon ko ibibigay ang anumang pangako kong sa iyo ay binitiwan. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? Sino ang maghaharap ng sakdal laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Sino nga ang hahatol ng kaparusahan? Si Kristo Jesus bang nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling binuhay at ngayoy namamagitan para sa atin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama kundi si Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus, nagniningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Ano pat walang sino mang makapagpapaputi ng gayon, at nakita ng tatlong alagad si Moises at si Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias." Hindi nalalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi sapagkat masyado ang takot niya at ng kanyang mga kasama. At nililiman sila ng isang alapaap at mula rito'y may tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya." Pagdaka, tumingin ang mga alagad sa paligid nila at nakitang wala na silang kasama roon kundi si Jesus.
Habang bumababa sila sa bundok ay mahigpit na itinagubilin sa kanila ni Jesus. Huwag ninyong sasabihin kanino man ang inyong nakita hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Sinunod nila ang tagubiling ito, ngunit sila-sila'y nagtanungan kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Blessed Sunday po sa inyong lahat. At ngayon po namang Sunday na ito, maganda rin po yung gospel natin because it is the gospel wherein Peter, James, and John joined our Lord pagkakit sa isang bundok at naging witnesses sila. Ng alin? Ng transfiguration. We heard the gospel. At dito sa gospel na ito, malinaw na may kakaibang ipinakita si Lord doon sa tatlo. And the question would have to be why? At bakit sandalian lang? Hindi naman nga ito yung todo-todo na. In fact, the desire to remain there was in the hearts of the disciples. Pero bakit kaya ito yung pansandalian lang? Well, in a certain way, hindi pa kasi tapos ang kwento eh. Ang kwento ay papunta pa lamang doon sa tinatawag nating passion and death of our Lord. Eh, bakit ipinakita ito sa kalagitnaan? Because sa sobrang bigat ng pagdadaanan nila, hindi mauunawaan nga ng kanyang mga alagad, ay baka sila'y mawala ng loob. So in a certain way, Christ, God Himself, wanted them to experience na mayroon pang kwento pagkatapos nito. Pagkatapos ng kanyang passion, pagkatapos ng kanyang death, it does not end there. There is still something beyond it. And ito yung sneak peek, ika nga nila, di ba? Parang mga trailer sa pelikula. Nagpakita ang Panginoon natin ng isang trailer na, don't worry, pagdaanan man natin to, meron pang ganito. There is a glory after it. Alam niyo mga kapatid, I believe that this is a very important reminder for all of us. Because all of us will go through so many things also, many trials in our lives. And sometimes we will never understand why. Ang daming mga ganung bagay na mangyayari sa buhay natin. In fact, I have been watching certain reels na, yun yung mga tanong minsan na bakit daw napapagdaanan pa natin ito? Bakit ganito ang ating magiging karanasan? Ano ba mali sa buhay ko? Bakit? Maaaring walang mga sagot doon Pero do not forget na hindi pa tapos ang kwento Because maaari, these things happen always na dahil merong higit pang plano ang Diyos para sa atin. And if we entrust ourselves to God, just like our Lord Jesus, sigurado, ang huling bahagi ng kwento, matagumpay. Maluwalhati. Just like the Transfiguration. Maaaring wala tayong sneak peek na katulad nila, but this Sunday, wherein it is the experience nitong mga kasama, si Peter, James, and John, it is a reminder that beyond what we are experiencing now is something greater. Lalo na if it is God's will and we surrender ourselves to that will. So sana po matutunan lagi natin to. And find always that hope because of that joyful reality that after all, meron pa naman dahil ang Diyos ang bahala sa ating lahat. Okay po. Ito po si Bishop Juni na nagpapaalala sa inyo. Always be blessed and be a blessing.